Astrid's POV. Naghahanda na ako para sa birthday ng triplets. Hindi ko alam kung bakit ang hirap ngayon dahil nandito yata si Apollo at magkasalungat kasi kami ng mga pinipili. Ilang linggo na rin nakaripas simula na nagkaayos kami ni Apollo. Eto, okay lang naman siguro to. Tanong naman niya sa akin habang tinuturo yung Captain America na theme ng birthday. Hello, may babae ka ring anak, hindi lang si Gray at Greg. Wika ko naman kay Apollo. Napaisip naman siya nang dahil sa sinabi ko. Ano kaya yung bagay sa tatlo? Pwede naman sigurong sa kabilang bahagi, Barbie theme, tapos yung kabila, Marvels naman. Wika naman niya. Hi Apollo, pwede naman yung favorite color na lang nila kasi tas lalagyan na lang natin ng gusto nilang toys. Wika ko naman. O sige, kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Wika naman niya sa akin. Iiling-iling na lamang ako nang dahil sa sinabi ni Apollo sa akin. Hi, sambit ko na lamang at namili na ng color. Mint green ang napili ko dahil pwede sa lalaki at pwede din naman to sa babae. Thank you ma'am sa pagpili sa amin na mag-organize sa birthday party ng anak ninyo. Asahan yung gagalingan namin at matutuwa talaga ang mga bata sa gagawin namin. Wika naman ni Jebby. It's okay, I trust you naman. Wika ko naman. Talaga po? Ngayon nyo nga lang po ako nakilala eh. Wika naman niya sa akin. Ay oo, pero nirecommend ka ng kapatid ko na si Adrian. Wika ko naman. Bumilog ang mata niya at bahagya siyang namula. Are you okay? May mali ba akong nasabi? Tanong ko naman kay Jebby. Iiling-iling naman siya ng bahagya. Thank you ha, aalis na muna kami. Marami pa kasi kami nga asikasuhin eh. Wika ko naman kay Jebby. Tumango naman siya bilang tugon sa akin. Kaarawan na ng triplets, masaya ako dahil finally magbe-birthday na sila kasama ng daddy nila. Mommy, I look like a Barbie. I'm so pretty. Wika naman ni Ira habang pinupuri niya ang sarili niya na nasa harap ng salamin. You're pretty annoying. Wala namang emosyon na wika ni Grace sa kanya. At least I'm still pretty. Wika naman niya habang umiirap kay Gray. Nakatuksido ang dalawa kaya't pogi silang tingnan. Sobrang cute nila. Bes! Masayang wika ni Jennifer. Nakadress na purple siya. Nagsasarap-sarapan na naman ang babaeng to. Bagay sa akin no. Sus, wag mo na akong purihin. Wika naman niya sa akin. Hindi pa ako nakaayos dahil inuna ko tong mga anak ko. Di naman ako magbe-birthday sila. Kaya dapat lang unahin ko sila. Tss! Di naman talaga kita pupurihin. Nakatingin lang ako sa'yo dahil nandidiri ako sa mukha mo. Wika ko naman habang natatawa. Grabe ka naman sa akin, bes. Wika naman niya sa akin. Natawa na lamang ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Nakasimangot kasi siya. Nasaan ba si Shanti? Tanong ko naman sa babaeng to dahil hindi niya kasamang anak niya ngayon. Nandun sa daddy niya. Alam mo ba nakakainis yung mag-ama na yun? Ang sweet-sweet nila eh. Wika naman niya habang umiirap. Selos ka naman dahil hindi sweet si Sean sa'yo. Sambit ko naman habang tinutukso-tukso siya. Hindi ano ko? His legal wife. Bahala siya. Wika naman niya sa akin. Iiling-iling na lamang ako dahil iba ang mood ng bestie ko ngayon. Maya-maya lang, natapos din ako sa pagbibihis sa mga anak ko at pag-aayos sa mga mukha nila. Kaya ako na rin na nag-ayos ng mukha at baka kasi mapagkamalan pa akong yaya nila. Nagpatulong na lang ako kay Jen sa make-up dahil ngalay na ngalay ang buong katawan ko. San ba si Apollo? Tanong naman ni Jen habang inaayusan ako. Hindi ko rin alam. Nandito siya kanina ay nag-aayos ng mga handa. Ewan sana naman ang lalaking yun. Wika ko naman habang pumipikit. Di naman siya sumagot. Minadali na lang niya ang pagme-makeup sa akin. Natapos na rin ang pagme-makeup ko, kaya naman agad-agad na kaming lumabas na Jennifer at nagtungo na ako sa baba. Sa hotel kasi gaganapin yung party, kaya naman nagmamadali na ako dahil malapit nang mag-start. Ako pa naman ang nanay. Let's go! Wika ko naman. Nag-aantay yung tito at tita natin sa baba. Masama ng tingin ni Brix dahil sa sobrang tagal ko. Grabe naman yung pag-ayos mo, Astrid. 2 hours. Reklamo naman ni Ate Samantha sa akin. Aba, busy ako Ate Sam kanina ha. Huwag ka nang magreklamo. Ang importante, natapos na ako. Tara na dahil nagsisimula na ang party. Wika ko naman. Bigla naman akong natigilan. Tanong ko naman sa kanila, nasan ba si Apollo? Di ba kasama mo lang kanina? Sambit naman ni Liam. Bigla namang kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi nila sa akin.
Lumabas na siya. Nasaan yung triplets? Tanong ko naman dahil ang alam ko, bumaba na sila kanina. Bakit mo sa amin tinatanong? Di ba kasama mo at binibihisan mo sila? Sambit naman ni Ate Sam sa akin. Hindi ako kinakabahan dahil safe naman sila sa bahay. Sinimulan na namin na hanapin kung sang sulok ng bahay ang triplets, tinawagan na rin nila si Apollo kung nasaan siya. Ira, Grayson, Greg, lumabas na kayo, ano ba? Wika ko naman. Kanina pa ako paikot-ikot, kakahanap sa kanila. Manang! Sigaw ko naman sa katulong namin. Sigaw nito sa kusina. Nagmamadali naman ako na tumakbo patungo sa loob para tingnan kung napano ba siya. Manang! Sigaw ko dahil nabigla ako sa nakita ko. Anong nangyari? Wika naman ni Liam. Nagsipasukan na rin sila sa loob ng kusina. Nakita ko naman ang katulong nila na nakatali, yung iba duguan. Shit! Wika ni Miko at agad naman silang tumawag ng ambulansya. Hindi na tama to. May nangyayari ng kakaiba dito. Wika naman ni Liam. Agad-agad naman silang nagsikilos. Nagsimula na ang kaba ko at baka may nangyari na sa 3 bata. Idagdag mo pa si Apollo na hindi sumasagot. Walang ibang may gawa nito. Wika ko naman at agad na kinuha ang susi ng sasakyan ko. Saan ka pupunta, Bes? Sigaw naman ni Jennifer at tinawakan ng kamay ko. Kailangan kong makita yung bruha kong kapatid. Alam kong siyang may pakana ng lahat ng to. Wika ko naman. Astrid, huwag kang padalos-dalos sa desisyon. Hindi mo alam kung sinong may gawa nito. Wika naman ni ate. Hindi, Ate Sam. Alam kong siyang may gawa nito. Inis kong wika. Nang dahil sa sobrang galit ko, tumulo na lang bigla ang luha ko habang nanginginig. Gusto ko na mahawakan si Finn ngayon at samparin ng doble-doble. Huminahon ka muna, Astrid. Wika naman sa akin ni Jen. Umiling naman ako habang seryosong nakatingin sa kanila. Hindi, lalo na't ang pamilya kong nadadamay dito. Kung kailangan magsakripisyo para mailigtas sila, gagawin ko. Kung kailangan patayin si Finn, gagawin ko kahit ang kapalit nito ay sakit. Wika ko naman. Umalis na ako at nagtungo na sa kotse ko. Pumasok na ako sa loob at pinaharurot ito. Halos paliparin ko ang kotse ko sa sobrang bilis kong magpatakbo. Wala akong pakialam sa mga traffic enforcer na nandito. Mainit ang ulo ko ngayon at para na akong sasabog dahil sa sobrang galit ko kay Finn. Maya-maya pa, biglang nagring ang cellphone ko kaya agad ko naman tong dinampot at agad ko rin tong sinagot kahit nagdodrive ako ng kotse ko. Mommy! Mommy! Sigaw ng triplets. Para namang dinurog ang puso ko sa mga sigaw nila habang tinatawag ako. Gusto kong umiyak pero wala ng oras para maiyak pa sa sitwasyon kong ito. Kailangan ko nang magpakatatag ngayon. Mommy, help us! Sigaw naman ni Ira. Agad ko naman inapakan ng brake na sinasakyan ko. Sinagot ang tawag nila sa akin. Finn, alam kong ikaw yan. Wika ko naman sa malamig at seryoso na boses. Nilamon na ako ng takot kaya ako naging ganito. You recognize me already. How sweet, sister. Wika naman niya sa akin. Hinawakan ko ng sobrang higpit ang manubela ko. Sino bang hindi makakakilala sa pagiging demonyo mo? Sambit ko naman kay Finn. Oh, akala ko ba kalmado ka? Bakit ka galit? Sambit naman niya habang tatawa-tawa. Pikon na ako dahil sa ginawa ni Finn. Gusto ko na ngayon siyang sabunutan at yakapin sa leeg hanggang mag-violet siya. Akala ko kasi sa init ng panahon kukulo ang dugo ko. Sa'yo lang pala. And by the way, hindi nanindig ang balahibo ko sa ginawa mong pagdukot sa kanila. Nga pala, kung anong gawin mo sa mga anak ko at kay Apollo, I will make sure na i-hate ka ng nanay natin at sisiguraduhin ko hindi iubra ang pagiging manipulative bitch mo. Sambit ko naman habang nakangisi. Hindi ko alam kung anong reaksyon niya ngayon. Kating-kati akong makitang mukha ni Finn na pikon sa akin. Send your location para mapuntahan kita kung matapang ka. Diba gusto mong magharap tayo? This is the chance. Huwag kang mandami ng ibang tao. Loser. Wika ko pa habang tatawa-tawa din. Dinig ko naman ang pagsigaw niya at pagkabasag ng kung anumang bagay ang ibinato niya ngayon. Pumunta ka dito sa abandoned house namin sa Catville Village, dito sa northeast banda. Tingnan natin kung uubra yung tapong mo sa akin. Wika naman niya sa akin habang gigil na gigil. Aba, kala ko ba kalmado ka? Bakit ka galit? Sambit ko naman habang nakangisi.
Binalik ko lang yung sinabi niya sa akin. Tingnan lang natin kung hindi kukulo yung tugo mo sa akin. Retired bitch ako kaya hindi dapat niya ako hinahamon sa pamimikon dahil skill ko yan. Rinig ko naman ang pagbato niya ng cellphone. Bago pa mamatay ang tawag, napangiti na ako at in-start na ang sasakyan ko. Pikon ka rin pala, wika ko habang nakangisi. Dali-dali akong humarurot papunta sa Catville Village. Seryoso lang ako nagdo-drive hanggang sa makarating ako sa paroroonan ko. Ilang minuto lang ang pagbiyahe ko, nakarating na rin ako sa sinabing location ni Finn. Dito naman siguro yon. Di naman siguro sinungaling yung babae na yon dahil kapag nagsinungaling siya, makakatigim siya ng triple. Wika ko naman sa sarili ko habang nakatingin sa abandonadong bahay. Naglakad na ako patungo sa loob ng abandoned house. Dahan-dahan ng paglalakad ko patungo sa loob kasi inoobserbahan ko ang paligid. Hello! Agad naman akong naalarma at napatingin ako sa babaeng nasa harapan ko. Pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang matunoy kung sino pero naaalala kong mukha niya. Don't you remember me? Wika niya habang nakataas ang kilay at nakangisi sa akin. Dapat ko pa bang alalahanin ang pangalan mo? You're not worth the time. Wika ko naman habang inilapan siya. Hanggang ngayon, entitled ka pa rin, Astrid. Ewan ko ba kung bakit wala ka man lang character development? Wika naman niya habang natatawa. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya sa akin. Do I need to develop my character just for you? Bitch, no. Yung respeto ko dumedepende sa tao. Wika ko naman habang nakangisi sa kanya ng bahagya. Oh really? Wika niya habang napipikon. Bigla naman niya akong sinipa pero nakailag ako. Tinaasan ko siya ng kilay dahil sobrang bagal niyang umatake sa akin. Yun lang kaya mo? Sambit ko habang natatawa sa kanya. Namula siya ng dahil sa galit sa akin pero gusto ko siyang tawanan dahil sobrang hina naman ng tauhan ni Finn. Hindi mo lang napantayan yung kahinaan ko. You better back off. Kung hindi, sisirain ko yung mukha mo. Alam kong mahal ang paderma. Wika ko sa kanya habang nakangiti. Mas lalo siyang nainis dahil sa sinabi ko sa kanya at sinugod ako and this time lumaban na ako. Ang swerte naman niya kung siya lang lagi aatake sa akin. Nang sipain niya ako, agad ko namang hinawakan ng paa niya at inikot to dahilan upang mapadapa siya sa sahig. Inapakan kong likuran niya ng ubod ng lakas at napasigaw naman siya ng dahil sa sakit. Naka-heels kasi ako. O ano? Ilabas mo ang tapang mo ngayon. Wika ko naman sa babaeng nasa harapan ko habang nakangisi sa kanya. You bitch! Sigaw niya sa akin. Diniinan kong taapak ang likuran niya dahilan upang mas lalong mapahiyaw siya sa sakit sa kalagitnaan ng pakikipaglaban ko sa babae na ito. Mayroong biglang humampas sa likuran ko dahilan upang mapadapa ako. Ano? Yan lang ba ang kaya mo? Wika naman ni Finn sa akin. Hindi pa man ako makatayo, agad naman siyang sumugod at sinipa ako sa tiyan, dahilan upang mapabaluktot ako sa sobrang sakit. Shit! Sambit ko naman. Napamura na lamang ako na makita ko na hampasin niya ulit ako ng upuan. This is for you, sa sobrang hambog mo. Wika naman ni Finn at nung hahampasin niya na ako, umilag naman ako kahit sobrang sakit na ng katawan ko. Pinilit kong tumayo para makalaban ako sa kanya at nagawa ko naman. Talagang pinipilit mo pang sarili mong lumaban sa akin? Oh, come on, Astrid. Sumuko ka na lang dahil hindi ka na makakalabas pa ng buhay dito? Sigaw niya sa akin. Napangiti naman ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Kung hindi ako makakalabas ng buhay dito, sisiguraduhin ko rin na hindi ka na makakalabas ng buhay dito para fair? Walang sasaya dito, Finn, at hindi mo deserve sumaya. Wika ko naman. Agad naman siyang sumugod sa akin, ngulit naunahan ko siyang sipain sa tagiliran dahilan upang mapaupo siya sa sobrang sakit. You will pay for this? Galit na wika niya at bigla siyang tumayo at kinuhang isang baseball bat. Madali ko naman tong nailagan pero mayroong biglang humawak sa akin. Come on, Finn. Patikimin mo ang babae na to? Wika naman ni Vida. Nagpupumiglas naman ako ngunit hindi na ako makawala dahil bigla may pumalit na lalaki. Puisit! Agad namang tinaas ni Finn ang bat. Napapikit na lang ako tinihintay ang paglapat ng baseball bat sa ulo ko. Pero wala akong naramdaman kaya napamulat ako. Sobrang loser mo naman. Takot ka kaagad hindi mo pa ginawa. Wika naman niya.
Lumapit siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Hindi ko yun gagawin dahil mas brutal pa dyan ang gagawin ko. Sambit niya sabay turok sa akin ng pampatulog. You! Sigaw ko kay Finn bago pa ako mawalan ng malay. Nagising ako sa bahagyang pagtapik niya sa mukha ko. Dahan-dahan lamang ako na nagmulat dahil sa sobrang sakit ng ulo ko. Busy talaga itong si Finn. Kung di lang ako nakagapos dito baka kanina ko pa to walang awang binugbog. Hello, sister. Wika naman niya sa akin habang nakangiti ng malapad sa akin. Wala naman akong emosyon na nakatingin sa kanya. Are you ready to see your kids and their father? Sambit naman niya sa akin kaya naman bigla akong napatingin sa mukha niya. Saan mo sila dinala? Wika ko naman sa kanya. Oh, don't be too excited. Wika naman niya sa akin habang natatawa. Hindi ako nakikipagbiroan sa iyo, Finn. Maotoridad kong wika sa kanya. Oh, I'm so scared naman. Wika naman niya habang nagkukunwaring natatakot sa akin. Umirap naman ako sa kanya. So, eto na. Napaka-mainipin mo naman, sis. Wika niya habang natatawa sa akin. Ilabas niyo na sila? Sambit naman niya at biglang bumukas ang ilaw sa unahan. Isa-isa ko namang nakita ang mga anak ko. Grayson! Sigaw ko habang nakikita si Gray na maga ang labi niya. Nagpupumiglas naman ako dahil di ko sila pinagbuhatan ng kamay at di ko sila binigyan ng pasa. Wag mong ipagdarasal na makawala ako dito dahil hindi kita palalabasin ng walang pasa sa katawan mo. Sigaw ko kay Finn. Oh really? Sige, papakawalan nga kita, let's see. Kung magagawa mo yan, binabanta mo sa akin. Wika naman niya kaya naman mas nanggigil pa ako. Pakawalan mo sila. Ako naman ang kailangan mo, hindi ba? Sambit ko naman habang seryosong nakatingin kay Finn. Hindi ako umiyak dahil ayokong bigyan ng satisfaction ang baliw na to. Hindi pwedeng katuwa niyang pag-iyak ko dito. Magmakaawa ka muna. Ang gusto ko. Magmakaawa ka, halikan mo mga paa ko at lumayo ka sa buhay namin ni Mommy. Sigaw niya sa akin habang galit na galit. Bagya akong natawa ng dahil sa sinabi niya sa akin. Sobrang baliw mo talaga. Ganyan ka ba kadesperada? Hindi ko na problema kung mas mahal ako ng nanay ko. Hindi ko na kasalanan kung pipiliin niya ako over you. Kung sa bagay, I'm a better daughter than you. Wika ko naman habang nakangisi sa kanya. Kung hindi ko siya kayang saktan ng pisikalan, edi babawi ako sa emosyon. Agad naman niya akong sinampal ng malakas. Ngumisi naman ako sa kanya. Ano, masakit? Just accept the fact na hindi ka kayang mahalin ng mga taong nasa paligid mo. Alam mo kung bakit? Dahil baliw ka. Sigaw ko kay Finn. Stop! Sigaw niya habang tinatakpan ng tenga niya. Nakatingin naman ako sa mga anak ko na nakapikit ang mga mata. Hindi ko alam kung anong ginawa ng baliw na ito sa mga anak ko. You bitch! Sigaw niya at agad niya akong sinabunutan. Sampal at sabunot ang nakuha ko mula kay Finn pero hindi ako umaray at umiyak dahil ayoko ipakita sa kanya na mahina ako. Sa susunod na sasabihin mo pa yan sa akin, hindi ako magdadalawang isip pasabugin yung bungo mo. Sigaw niya sa akin. Wala akong pakialam dahil totoo lahat ng sinabi ko. At kung malalaman lang ng nanay natin kung anong ginawa mo sa amin ngayon, huwag ka na lang mag-expect na tatanggapin ka pa niyang muli. Wika ko kay Finn habang nakangiti. Nakita ko ang panginginig ng kamay niya. Do not make a move na alam mong mas lalong sisira sa'yo. Wika ko naman kay Finn. You shut up! Sigaw niya sa akin sabay hawak sa baba ko. You never know how happy we are nung di ka pa dumating sa buhay namin. At alam kong akong pipiliin ni Mommy dahil iniwan ka niya minsan at akong pinili niya, sambit niya. Masakit ang sinabi niya pero di ako nagkita ng kung anumang emosyon sa kanya. Pero you heard her na nagsisisi siya at nakita mo mismo sa dalawang mata mo na bumabawi siya sa akin and you also heard her kung gaano niya ako kamahal kaya wag kang pasisiguro. Wika ko naman kay Finn habang nakangiti. Kalagan niyo yan at itali niyo siya sa tabi ng mga anak niya. Sambit naman ni Finn sabay walk out. Napangisi naman ako habang natatawa. So noob. Wika ko naman habang natatawa pa rin. Kinalagan ako ng mga tauhan niya. Ito na ang pinakahihintay kong mangyari. Nang tuluyan na nila akong makalagan, agad ko silang sinugod isa-isa. Sipa at suntok ang ginawa ko para makalapit ako sa pamilya ko. Nang maubos ko na silang lahat, agad naman akong nagtungo sa kinaroroonan ni na Apollo. Inawakan ko ang mga mukha nila at bahagyang tinapik. Gising na kayo, nandito na ako. Wika ko naman sa kanila.
Hindi pa rin sila nagigising kaya naman mas lalo kong nag-aalala. Bahagya ko namang tinapik si Greg at gumalaw naman siya kaya nakahinga ako ng maluwag. Greg, gising! Wika ko naman. Agad namang napatingin sa akin si Greg at nilibot ang tingin niya. Where are we, Mommy? Sambit naman ni Greg. Wala naman akong may sagot dahil hindi pwedeng malaman nila kung anong lugar ito. It's a house, baby. Wag nang maraming tanong basta't ang importante, buhay kayo. Wika ko naman kay Greg. Bahagya ko namang ginising si Ira at Grayson. Ilang minuto lang lumipas, nagising naman si Apollo. Ah, sakit ng ulo ko. Reklamo naman ni Apollo. Napatingin ako kay Apollo. Hey, are you okay? Tanong ko kay Apollo at agad siyang napatingin sa akin. Astrid, mahinang sambit niya sa akin. Shh, wag ka lang magsalita. Nandito na ako. Wika ko naman habang hinahawakan ang mukha niya. Umalis ka na dito. Itakas mo mga bata, wag mo na akong alalahanin. Wika naman niya sa akin. Umiling ako dahil sa sinabi niya. Sama-sama tayong aalis, Apollo. Isa-celebrate pa natin ang birthday ng triplets? Wika ko naman. I am so sorry. Everything is ruined because of me. Wika naman niya sa akin. It's not your fault. Sambit ko naman kay Apollo. Agad ko namang kinalas ang mga tali nila. Isa-isa silang tumayo at niyakap ako. Tara na, kailangan natin makaalis dito. Wika ko naman sa kanila. Tumango sila bilang tugon sa sinabi ko. Dari-dari naman kaming nagtungo sa pintuan pero di pa namin nahahawakan ng doorknob, biglang may nakatutok na baril sa sentido ko. You're gonna stay here. Walang aalis sa pamamahay na to hanggat wala akong sinasabi, mananatili kayo dito? Maotoridad niyang wika. Di ako nakinig kay Finn. Pinihit ko ang doorknob at biglang lumitaw ang ina namin. Finn, ibaba mo yung baril. Sabi ko sa'yo huwag mong sasaktan ng kapatid mo. Wika naman niya. Di naman nakinig si Finn at mas lalo pa siyang nanggigil nang dahil sa sinabi ni Mommy. Lumayo siya at bahagyang natawa dahil sa sinabi ng nanay namin. So tama nga siya. You will choose her over me? Sigaw niya. Bigla na lang niyang kinalabit ang gatilyo at agad itong pumutok. Hindi ako nakailag agad at napapikit na lang ako dahil alam kong tatamaan ako. Nagantay ako na ilang segundo pero wala namang nakarating na bala sa katawan ko. Pagtingin ko sa harapan ko, nakita ko naman ang nanay namin na natamaan sa dibdib. Mom! Wika ni Finn habang nanginginig. Mommy! Sigaw niya habang umiiyak. Natulala lamang ako dahil sa nangyari. She sacrificed her life for me? No, this can't be. No! Sigaw ko. Agad naman akong tumakbo sa kinaroroonan ng nanay ko at napaiyak na ako ng tuluyan.